natatandaan ko noon, unti-unti na siyang hindi nagre-reply, mabagal na yung reply niya. Tapos, iniwan niya na lang yung mga tauhan niya doon sa site. Nakita ko yung yung site na wala nang katao-tao. What's up mga ninja? It's me, Bon Brian, at ako, Master Rocky. Napag-isipan ko, while filming the reality show, gusto kong magpagawa ng resort or rest house sa Batangas. Nitong Marso lang nagtrending ang video ni Bon Brian Oropel pagkatapos niyang ikwento ang sinapit ng dream resort na pinapagawa niya sa Taysan, Batangas. Ginamit niya ang perang kinita at inipon niya sa pagbablog. Pero ang construction ng resort iniwang nakatiwangwang. Ayan, ito dapat guys, yung resort na papatayuan ko. Hindi ko alam bakit nagkaganto, pero ayun yung swimming pool dapat. Madiskarte at punong-puno ng pangarap ang vlogger na si Bon. 6 na taon siyang content creator na gumagawa ng mga travel video at mga kwelang content. What's up mga ninja? It's me, Bon Brian. Ako ang Master Hockey. At ngayon guys ay panibagong lap trip at good vibes na naman ang ating gagawin kasi ito ay panibagong vlog! Wow! Ang ganda naman ng mga daanan dito. Sobrang garden. Akala ko sobrang baba lang, Lord. Bakit sobrang taas? Hindi sinabi na ganito pala kataas. Loko-loko yun. Paano ka nag-start? Unexpected na magiging content creator ako kasi nag-aaral pa ako noon. Tinatry ko na mag-online pero hindi ako pinapalad. So, hindi ako nagva-viral. Kahit ano ginagawa ko. Pagpapapansin sa online. Sino bang mag-aakala ng isang KSP o kulang sa pansin noon, meron na ngayong 1.8 million combined followers sa mga social media platform. Nagbunga naman ang pagiging content creator ni Bon. Kasabay ng pagdami ng followers niya, ang unti-unting paglago ng kita sa mga video na ginagawa niya. Sulit ang pagod at paghihintay, ika nga. Nagkaroon na po kami ng restaurant, ng gold business, tapos meron na din po kaming mga, sa mga lupa, nag-i-invest din po kami. So, mga property, ayun po, yung resort din po, dito ko din po talaga na paggawa po yun. Mapapasana all ka na lang, di ba? Pero may isa pang pangarap si Bon na gustong matupad. Yung resort po talaga, as in pangarap ko po magkaroon nun, not for myself, pero para po sa family ko, sa friends ko. Parang gusto ko po ng something na mapaproud sila sa akin, magiging pahingahan namin together ng partner ko. Sa lupa niya sa bayan ng Taysan sa Batangas niya ipatatayo ang pangarap niyang resort. December 2022 niya gustong simulan ang pagpapagawa nito at plano naman niyang matapos ng 3 hanggang 4 na buwan. Isa na lang ang kulang. So kumbaga contractor yung inanap? Yes po, contractor po. Or gumagawa ng jacuzzi, swimming pool lang po. Kasi hindi ko pa planong ipagawa lahat eh. Gusto ko yung sa pool lang, iba yung sa bahay. So nakita ko, ang daming maganda naman to. Parang na-imagine ko na yung sarili ko, magsiswimming na ako dito, ganun. Pero ayun po, naghanap po ako sa online, sa Facebook. Isang kontraktor ang nakausap ni Bon sa online marketplace. Nagpakilala siyang kontraktor na swak sa budget at plano ni Bon. Nag-background check muna ako nun. Chinek ko yung Facebook niya. Ay, legit. Yung mukha niya, same na same dun sa mga video na sinend niya sa akin. Mga pictures, tapos nagpo-post din siya ng mga previous work niya. Nagpermahan ng kontrata sina Bon at ang inirereklamong si Raymond Guevara noong December 18, 2022. 470,000 pesos ang halaga ng kontrata. At matatapos daw ang pet project ni Bon sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Presentable naman po siya. Nakasasakyan pa, magandang sasakyan, tapos may tauhan siya para mga 5. So sabi ko, legit to. Sobrang excited na si Bon na masimulan ang kanyang dream resort, kaya agad naglapag ng paunang bayad. So nag-down po ako ng 140,000 cash nung time na po yun. Isang lapagan po. Nag-picture pa po kami, tapos may resibo po siyang binigay. Jacuzzi with tempered glass, a frame wood cabin. Ito na nga ba ang katuparan ng pangarap ni Bon?
sobrang bilis po nila gumawa nung within that week. Parang mga 3 days pa lang po, nahukay na nila lahat ng pool. Ganun kabilis. Tapos sa cabin po, nakapagtambak na po sila ng parang patag po doon. Budol Alert! Tutukan ang construction ng mga ipinapagawang proyekto. Baka tinitipid ka sa materyales o hindi tumutupad sa mga napagkasunduan sa kontrata. Ito ang red flag na pinalampas ni Bon. Kasi di ba sabi mo busy ka, pwede mo lang ulit. So paano mo sila minomonitor, paano mo sila binabantayan, paano kanya ina-update nun? Nung time na po yun, dahil sobrang busy ko, nag-update na lang po siya sa Facebook, sa Messenger po talaga. Doon po kami magkausap, sinasend niya yung picture kung anong update, kung magkano yung kailangan kong bayaran, kasi may ganito, ganyan. Red flag din nang humingi pa ng dagdag ang kontraktor kuno na si Raymond pagkatapos lang ng 2 buwan dahil hindi pa tapos ang pool at cabin. Sa puntong ito, napansinan ni Bon na tumatagal at tumataas ang gastos sa ginagawang resort. Pero pinuntahan mo na yung lugar. Yes po, after po nun, nung month na yon, nung mga February or March, pinuntahan ko na po yung lugar. Sabi ko, gusto kong makita kung anong update. Pagpunta ko po doon, yun nga po, may tauhan naman po siya. Parang 2 tauhan po doon. 2 na lang. 2 na lang. Budol Alert! Lisensyado ba ang kontraktor na kinuha mo? Yan ang dapat mo munang alamin bago pumasok sa kasunduan. Bakit ka mo kailangan ng lisensya? Pag nagka-problema yung project, pwede mo siyang habulin. Kung nagkaroon kayo ng kaso, pwede kayo mag-arbitrate under the Construction Industry Arbitration Commission. Importante rin sa kontrata na meron kang tinatawag na contract. At lagyan mo rin ng provision, yung retention money, 10%, na hindi niya pwedeng kolektahin lahat yung 100% hanggat hindi mo na-check kung may mga dapat i-reward at the end of the project delivery. Walang lisensya at hindi raw kinikilalang lehitimong kontraktor ng Construction Industry Authority of the Philippines, itong si Raymond Dayaw Guevara. Siguro po hindi ko din talaga naisip nun na mag-background check ng malala. Dapat naisip ko nun, ngayon naiisip ko, dapat pala pumunta ako sa office nila, dapat may office sila. Dapat yung kontrata namin na ginawa, parehong sign, pinanotaryo namin para may habol ako and in person. Nakarating kami sa Barangay Buhilit, Tarlac para hanapin si Raymond. Nakausap namin ang punong barangay at sinabing hindi na raw siya nagpapakita sa kanilang lugar at marami ng reklamo laban sa kanya. So Kap, tama no? Ito siya, si Guevara Raymond Dayaw. Apo, siya po. Actually po, may mga mangilan-ngilan pang nagre-reklamo dito sa kanya. Iniwanan niya doon sa may site ng kontrata nila. Nakilala pa namin ang isang dating trabahador ni Raymond na si Eden Dueñas. Hindi niya raw makalimutan ang masamang karanasan sa kontraktor. Kinuha po ako rito, pinagsadyaan po ako rito na kunin na yung trabaho niya rito sa Pampanga ba yun? Pampanga, naisama ako doon. Ngayon ang nangyari, iniwanan din yung trabaho, hindi rin natapos. Tapos yung mga pera, kinuha niya yung pera. Bandang huli, iniwan kami. Naloko man ng budulerong kontraktor, hindi niya sinukuan ang pangarap niyang resort. Kinailangan niya lang mag-ipon muli para punuan ang pondong nabudol sa kanya. Siguro yung mabibigay kong tips sa kanila, unang-una sa lahat, mag-background check muna kayo. Dapat yan, ginagawa nyo talaga, mabusisi kayo, as in, pupunta kayo sa office nila, kung meron silang office, dapat, ayan. Tapos, mas okay siguro kung recommended by friends, family, yung contractor na gagawa sa inyo or yung architect.